Hello! Magandang Huwebes po sa lahat-lahat. Ako po ulit si Engineer Rooney Albao, ang inyong Bible Falsehood Exposer. Muli ang mga number natin na pwede kayong mag-text o tumawag para ma-accommodate ko rin kayo. At isa pa, pwede kayo makasubscribe sa ating programa. Makasubscribe kayo at para ma-update naman kayo sa ating mga talakayan. Sige. Hindi na ako magpaligoy-ligoy pa. Ngayon, welcome kayo sa ating programa, Proclaim the Truth and Expose the Falsehood. Episode number 3 po ito. Regarding po ito sa crucifixion, facts or fiction. Pag sinabi natin facts, ibig sabihin katotohanan, or fiction, gawa-gawa lamang. So yung pagkapako ba ni Jesus sa cross at siya'y namatay, it is a fact or fiction. So ito po ang ating pag-usapan sa ngayon. So sa ulitin, welcome kayo sa ating programa. Okay, and okay. Medyo may gusto lang akong i-play dito. Medyo kunting background po natin yan. Okay. Pag-usapan po natin ito, ang crucifixion, this is a fact or fiction. Okay. Ano ba ang simula natin dito? So, ulitin, greetings of peace. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. May the peace and blessing of the one true God be to each and everyone. Proclaim the truth. Expose the falsehood. Ipagtawa ang kabaturan. Ibunyag ang kabutigan. Okay, sige. Ito ang gusto kong medyo discuss tayo dito, parang normal lang. Live na naman ito. Pwede kayo makasali sa ating talakayan. Okay. Merong isang American historical researcher at mathematician. Ang pangalan niyo po ay si Michael H. Hart. May libro siyang sinulat at ang title ng kanyang aklat is the top 100 or the greatest 100 in history. Individual po ito. Sino po ang pinaka most influential person in the world. In his book, naghatag siya sing 100 most influential men sa history from time immemorial hanggang ngayon. And his reasons for his position, amazing po ito dahil mostly probably Christian po ito, si Michael H. Hart, at nilagay niya si Prophet Muhammad, peace be upon him, first. Ang third is actually Jesus Christ. Ang second, sino po? Actually, according sa kanyang pag-research, mayroon siyang interview, mayroon siyang mga kategory na sinusunod, at nakikita niya ang second, the most influential man in history is no other than but Paul. So, yan po ang sinabi niya. Okay. Sino ba talaga ang founder ng Christianity? Merong mga 200 mga denomination ang Christianity. Kag may ara more or less mga 1 billion Muslims, or sa ngayon mga 1.5
billion Muslims throughout the world. So si Hart na divides ang iyang mga pagsusulat between Paul and Jesus. Na medyo binibigay yung kanyang pag-aaral kung sino ang greater sa dua, no, si Paul or si Jesus. So ang nangyayari, si Paul ay siya ang second. sorry. Siya ang second. Kag ang third is Jesus. Yan po ang sa kanyang pag-aaral at sa kanyang research. At ang number one ay si Prophet Muhammad. So, ano po? Ang nangyari between Jesus and Paul, ang nangyayari po, may teaching po si Jesus, peace be upon him, regards sa salvation. Sinasabi niya sa Matthew 19:16-17 na ang salvation only comes through keeping the law and the commandments. While Paul ginlansang yung gidya nga ang law ginlansang sa cross, pag ang commandment ginlansang sa cross, yan po ang commandment sa cross. Dito makita sa Colossians 2:14 na ang kamatayon is very essential ya kay Paul. Kaya nung hambal ni dito, if Christ not be risen from the dead, then our preaching is in vain. Wala pulos ang mga faith or ang preaching kung si Jesus ay hindi namatay. Ang sabi niya ni Jesus na ang kaligtasan ay makukuha lamang pinaagi sa just follow the commandments. Sabi man Jesus, if you love me, keep my commandments. Yan din ang sabi ng Panginoong Diyos. O ba si Paul, ang sabi niya, wala nang commandments. Ang pagkapatay ni Jesus Christ sa cross, para sa salvation ng tao, yan ang pinaka-essential. So, sinasabi ulitin, if Christ could not be risen from the dead, so ibig sabihin dapat mapatay si Kristo at dapat mabuhay siya muli, then our preaching is in vain kung hindi po nang yayari, and your faith is also in vain. Dito makikita ang teaching ni Christ. May isang tao na pumunta sa kanya. Sinasabi niya, good master, ano ba dapat kong gawin para to have an eternal life, yung buhay na walang hanggan. Okay, now sige. At sa ulitin, ito po ang teaching ni Christ. Anong sabi niya? Why thou callest me good? Sabi niya dito sa Matthew 19:17. Why thou callest me good? There is none good but one, and that is God. So ibig sabihin si Jesus mismo, hindi niya kiniklaim na siya ay good. Absolutely, there is only one good which is absolute, and that is God. Sinatawag siya good master mo. Ayaw niya na gusto tawagin, isa lang daw ang mabuti. Ultimately, isa lang ang good, and that is God. Pero sabi niya sa kadugtong, but if thou wilt enter into life, keep the commandments. So yan pinaka-basic. Kung gusto magkaroon ng kaligtasan, ang sabi ni Jesus is keep the commandments. So, on the contrary, may teaching din si Paul dito sa Colossians 2:14, blotting out the handwritings of the ordinances that was against us, which was contrary to us, and took it out of the way, nailing it to the cross. Sabi niya, contrary yan sa atin, ang mga ordinances that is against us, which was also contrary to us.
mga handwritten na mga ordinances. So, ibig sabihin, yung laws and ordinances, wala na yan kay Paul. Wala na. So, there is now a difference between the teaching of Paul and the teaching of Jesus Christ. Reason nga naging number 2 si Paul, the most influential man in history, dahil maraming mga Christians naniniwala sa kanya na ang kamatayan ni Christ ay essential, at saka yung resurrection niya, yung kamatayan ni Jesus, essential yan kay Paul. While si Jesus Christ, ang sinasabi niya dito, ang keeping the commandments. Keep the commandments, ang pinaka-essential kay Paul. Ngayon, sino ba talaga ang kingpin of Christianity? Gusto natin pag-usapan yan. According to St. Paul, there is nothing Christianity can offer to mankind other than but the blood and gore of Jesus Christ. Wala na. Actually, ang Christianity, wala na siyang i-offer na medyo maganda-ganda, kundi yung blood of Jesus Christ on the cross. Dahil sinasabi yan dito, if Jesus did not die and He was not resurrected from the dead, there can be no salvation in Christianity. Hindi naman pwede yung magandang keeping the commandments o good works, dahil anong sabi dito sa Isaiah 64:6, for all your good deeds, says the Christians, mga dogmatist ng mga Christians, are like filthy rags. walang pulos. Hindi pinaka-essential, hindi dapat kailangan, dahil yung good works mo, it will not lead you to salvation. What can lead you to salvation is believing that Christ died for you and believe that Jesus was resurrected, and that is salvation for the Christians. So, inuulit ko sa Christianity, wala sang i-offer but only the blood of Jesus Christ. Dahil, ang good works daw, yan ang mga quoting quoting dito, quoted sa Isaiah 64:6, for all your good deeds, says the Christians, are like filthy rags. Okay. So, anong makikita dyan? Sa Isaiah 64:6, but we are all as an unclean thing, and all our righteousness are as filthy rags, and we all do fade as a leaf, and our iniquities like wind have taken us away. Ito po ang katunayan, yan ang po ang pinaka-teaching ng Christianity na that is based from the Bible, na yung mga gandang gawa natin ay walang saysay. Ibig sabihin, to respect our parents, your mother, your father, your relatives is nothing. To help your parents, to help the needy, magiging generous ka, it is actually nothing for the Christians, because it is all just like a filthy rags. Okay. Dito, makikita mo, no crucifixion, there is no Christianity. Essential po ito, the death of Jesus Christ on the cross is the center of all Christian theology. And that is true. Every now and then, makikita mo yung sa kanyang mga preaching. Every now and then, just listen. Ang ino-offer lang palagi ng pastors, ng mga evangelists, is the death of Jesus Christ on the cross as the center of all Christian theology.
Ha? All Christian statement about God, about creation, about sin, death, and their focal point in the crucified Christ. All Christian statements about history, about the church, about faith and sanctification, about the future, and about the stream from the crucified Christ. So yan po pinaka-importante. There is no Christianity without crucifixion. Without Christ dying on the cross, there is no Christianity. So magkaiba po ito sa teaching ng mga Jewish at sa teaching ng Islam. Okay. God, according to God, the bulk of Christendom accept that Christ as God incarnate. Yan ang pinaka-vital. God in human flesh, according to the Christian's dogma. But Jesus must die as God. Yung so ang belief ng mga Christians na si Jesus is God. He is actually the second person in the Trinity. But He must die as God dahil ang tao hindi naman makaligtas sa kapwa-tao. Ibig sabihin, yung sacrifice must be an ultimate sacrifice. And it must be paid by God Himself, God the Son. Jesus must die as God, for a million human sacrifice cannot redeem mankind from their sins. Kahit na si sino man ang mamatay sa kapwa tao lang, hindi yan makaredeem. It must be God Himself. So yan ang pinaka-teaching ng Christianity. Okay. Just to proceed, ano pang sinasabi dito? Ang dugo, your blood for salvation. Sabi ng mga ng mga Christian sa mga Muslim, alam mo, may mga may mga missionary sa mga Muslim world at sinasabi ng mga preacher doon sa mga Muslim world, sa Saudi Arabia, sa Iran, Iraq, sa Libya, sa Indonesia, sa Malaysia. Yan ang pinaka-teaching nila. Yan, sa mga Muslim, okay yan, nagra-Ramadan kayo, may fasting kayo, naging mapagbigay kayo, naging respectful kayo sa mga elders ninyo, hindi kayo umiinom ng alak, hindi kayo kumakain ng baboy. No, but it is nothing. It is nothing. Because yung malahat na gawa na yun is just like filthy rags according sa mga Christians. So, ang mga Muslim daw ay wala ding kaligtasan dahil hindi sila naniniwala sa kay Jesus as their personal Savior. So, yan daw, sabi nila, malas yung mga Muslim. Malas yung mga hindi naniniwala sa kay Christ na namatay para sa kaniyang kasalanan dahil wala po daw kaligtasan. So, ang kaligtasan is only from the blood of Jesus Christ. Yan po. So, itong pinag-uusapan natin, yung crucifixion ba is essential na dapat paniwalaan dahil yung 1.5 billion na mga Muslims na may feel din na mayroong kaligtasan pero hindi sila naniwala kay Jesus Christ na yan ang only way para magkaroon ng salvation. So ang Christians, they are very proud na sinasabi na maliligtas po daw sila dahil sila ay naniniwala sa dugo ni Christ and the blood is the reason for their salvation. Okay. May mga sagot naman ang mga Muslim diyan. Dito sa Quran 4:157, explicit
klarong-klaro, no? Na ang sabi ng mga Muslim, na that they said in boast, dito makita sa Quran, chapter 4, verse 157, we killed, sabi ng mga Christians, they said, we killed Christ, Son of God, Son of Mary, an apostle of Allah. But they killed him not, sabi ng Quran, sabi ng Allah, they killed him not, hindi daw napatay, nor crucified him. Dahil yung crucifixion, ang meaning ng crucifixion, yung dying on the cross. Every Biyernes Santo, marami namang nahang sa cross, pero hindi sila namatay. Pero ang tawag nila, crucifixion yun. Every bukas, dahil Huwebes Santo ngayon, bukas is Holy Friday, maraming mga taltal, maraming mga every Biyernes Santo, maraming mga nagpapapanata na sila'y makrucify sa cross. Anong sabi ng Quran? It was made to appear to them, and those who differ therein are full of doubts, which no certain knowledge, but only conjecture to follow, for surely they killed him not. So, klarong-klaro po sa mga Muslims na si Jesus ay hindi namatay nor namatay sa cross. That is crucifixion. So, yan ang stand po ng mga Muslims na hindi po namatay si Jesus. So, ito ang pinaka bottom line. Sabi ng mga Christians, ang mga Muslim daw walang kaligtasan dahil hindi naniniwala. But the truth is that ang mga Muslim talaga hindi naniniwala dahil hindi naman namatay si Christ. He was saved by God. He was saved by God sa puntong na ito. So, ito po ang ating paniniwala at gusto ko na papunta tayo sa ayoko lang medyo magtagal tayo ng mga more than 20 minutes. Medyo i-chop-chop ko lang itong programa ko na at least magkaroon tayo ng mga presentation. Medyo piece by piece po ito, episode by episode. So this is episode number 3 at sinasabi ko, summarize ko lang na ang mga Muslim hindi naniniwala sa death of Christ. Reason na mga Christians na mga friends natin, sila sabi niya, wala kayong kwenta, hindi kayo maliligtas dahil hindi kayo naniniwala na si Jesus the Christ, peace be upon him, hindi kayo naniniwala na siya ay namatay, na ang Diyos ay namatay, hindi kayo naniniwala, at hindi kayo naniniwala na siya ay nagkaroon ng resurrection. Yan po So this is premise by premise, story po ito. It is episode by episode at gusto ko pong pakinggan ang inyong mga kuro-kuro. So wala sing klarong-klaro, more implicit, more emphatic, more dogmatic dyan sa claim ng mga Muslim na si Jesus ay hindi namatay no na-crucify. So this is the point of difference between Christians and Muslims. Ang Muslim ay hindi matatawag na Muslims if they don't believe in Jesus Christ. We believe that Jesus Christ is the Messiah. We believe na si Jesus, peace be upon him, nagkaroon ng mga miracles by God's permission. Naniniwala po kami na he was born from a virgin
naniniwala po kami na siya'y pinadala ng kanyang Diyos para sa mga tribes of Israel. So we are not anti-Christ. We believe in Christ, but we believe that Jesus Christ is only the messenger of Christ. So yan po ang ating talakayan, at sa sunod na episode talakayin po natin through witnesses, through mga proof, and sabihin natin yung mga rebuttal sa mga teaching ng mga kapatid nating mga Christian. Sa ulitin, ako po ay si Engineer Ronnie Albao, yung Bible Version Exposer. Pwede po kayo subscribe and press ang bell button para ma-update kayo sa mga bago nating episode. Sa ulitin, greetings of peace. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. May the peace and blessing of the one true God be to each and everyone. Okay, so Proclaim the truth. Expose the falsehood. Ipagtala ang kabaturan. Ibunyag ang kabutihan. okay, so sa ulitin, tabay ang paghidait, pagpakamaayo sang nagaysanon nga Dios mangin ara sa aton tanan-tanan.